Kakapasok lang na suspended sa wakas Castro binigla tinanggal VP Sara matibay ang pasabog Karma PBBM. Si Castro na naman po mga katunay. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Franz Castro ay nagsabi po na illegal at unconstitutional talaga yung paglilipat ng pondo ng confidential fund, no? So, ibig sabihin, baka Franz Castro na kaya mo tinututulan dahil ayaw mong mapunta kay BP Sara, yung 125, no? Anong pagtutol mo dun? O kahit tumutol ka, illegal ba yun? Di ba? Okay. Ano po sagot ni Castro sa tanong natin na illegal ba yun? This illegal and unconstitutional transfer of 125 million to the Office of the Vice President for Confidential Funds violated all rules on the proper use of such funds. It represents massive redirection of public resources away from essential services. Okay, putulin ko na. Illegal and unconstitutional. Violated all rules. Puta, lahat daw. Binviolate. Yung pagta-transfer mula sa Office of the President ng pondo papunta sa Office of the Vice President, illegal and unconstitutional. Kaninong pondo? Sa President. Sino binigyan? Vice President. Ano ang ginawa ng Vice President? Humingi ng pondo. Anong ginawa ng President? Nagbigay ng pondo. So kung humingi ng pondo ang Vice President at siya ay binigyan at napatunayan halimbawa lang, napatunayan halimbawa na mali yung pagbibigay, kanino pong kasalanan? Sino po ang may kasalanan? Correct, yung nagbigay. Kasi tama yung nagbigay. Siyempre, kung alam mo naman sa sarili mo, halimbawa, ikaw ang magbibigay, at alam mo sa sarili mo na kurap ang bibigyan mo, o gagamitin lang sa kawalangyaan yung ibibigay mo, eh syempre, hindi mo ibibigay yon. Diba? Ngayon, sinasabi nila, pinapalabas nila na ganyan, masama yung pagkakabigay ng pondo o bibigyan ng pondo si BP Sara. Dahil nga sinisip nila ba kung saan-saan gamitin, ganito, ganyan. So, nandudoon na sa nagbigay yun. Diba? Problema na nung nagbigay yun. Eh, nagbigay siya eh. Diba? Wala tayong magagawa ron. Ngayon, kung talagang yung magbibigay ay mag-iisip na, gagamitin mo sa... Siyempre, hindi niya bibigyan si BP Sara kung alam niyang gagamitin ni BP Sara sa kawalangyaan yun. Eh, ang nangyayari, hindi naman walang-ya si BP Sara. Kaya siya bibigyan. Diba? Meron nga, mga walang-ya na bibigyan pa eh. Mas mataas pa yung pondong binibigay kaysa kanya. Doon ako nagtataka eh. Bakit yung mga katulad kay BP Sara ay napapag-initang pondo, pero yung mga ibang pondo na malalaki, na mas higit pang malaki sa kanya, na binibigay do sa iba, is hindi nyo binabatikos? Wala kayong iniisip na masama. Ay, Diyos ko. pera ng taong bayan. Theoretical lang tayo, ha. Hindi po tayo mga abogado, pero logic lang. Ang nirereklamo niya, yung transfer of fund, illegal, unconstitutional, at nilabagan lahat ng mga regulasyon. Ang tanong, bakit yung pinagbigyan ng nirereklamo mo? Bakit hindi mo ireklamo yung nagbigay? Kanyang pondo yun eh. Natural yung humingi, pag binigyan ng pondo, gagastusin. Ang tanong, meron ba naging problema sa paggastos? Wala. In fact, wala kayong mabanggit na COA report. 2022 pa yan eh. 2024 na ngayon, may COA report na. Basahin niyo yung COA report kung meron doon. Wala kayong mababasa. Samantalang, pag merong anomalya, hindi nga anomalya eh. Pag may question, yung COA, kino-question, sino ba mas magaling magsabi, sino may karapatan na magsabi na may illegal na ginagawa sa pondo? Yung COA ba o itong congressman na to? Siyempre yung COA, yan yung trabaho niya eh.
Ang matindi dito kay Ma'am France is ano niya, naaaninagan niya sa kanyang boyang tuloy. Bolang kristal na merong gagawing hindi maganda diyan sa pondong 'yan. How did you know? How did you know I needed someone like you? Diba? Basta usapang Duterte talaga, no, is talagang present siya lagi. Kailangan lagi akong present dyan. Lahat ng gagawin ng mga Duterte, lahat ng ibibigay niyo sa kanila, gagamitin nila sa masama. Parang gano'n ang pinaparating. No? Walang ginawang mabuti ang mga Duterte. Lalo na nung COVID, walang ginawa yan. Yung Duterte na yan, walang ginawa. Parang gano'n yung inaano ni Ma'am France. No? Mga walang silbi ang mga Duterte, parang ganyan. Binigyan kayo ng ayuda, mga wala kayong trabaho. Walang silbi yan kasi binigyan kayo ng ayuda ni FPRRD. Sinuportahan niya kayo nung panahon ng pandemic. Diba? Umutang siya sa ibang bansa para sa mga Pilipino para makaahon sa panahon ng pandemic. Bawal yun! Diba? Parang ganon. Oh, nagkaroon kayo ng drug war. Pinigilan niyo yung droga sa Pilipinas. Bawal yun! Lahat. Diba? Oh, bakit niyo pinapaganda yung Davao? Bakit niyo pinapatahimik yung Davao? Kailangan hindi tahimik yan. Bawal yun! Oh, diba? Ang sama ng mga Duterte lagi, diba? Ang sama. Oh. Ganun yun eh. Di ba lahat ng gawin ng mga Duterte is masama? Di ba? Walang nakikitang maganda. Kasi itong mga kumukontra sa Duterte, ilabas natin ang mga Marcos, itabi natin dito yan. Dito ako. No, dito ako tumututok. Nasaan ba kayo nung... Ito na lang nasaan ba kayo nung panahon ng pandemic? Ba't di namin kayo nakikita? Di ba? Dapat nung panahon ng pandemic, doon tayo nagbida-bida. Doon tayo kumilos. Nagkaroon ng pandemic, ito parang isa din kayo sa natakot, yung mga bawal lumabas. Pero sa FPRRD, sa kabila ng edad niyang yun, di ba? Is talagang iniisip niya pa rin yung kapakanan ng mga Pilipino. Ang bigat na pasanin yun. Yung panahon ng pandemic na yun. Di ba? Tapos ganyan kayo. Ang iniisip nyo lagi, korap yung Duterte. Korap. Kung korap yan, ako, napakapangit ng Davao, sigurado yan. Hindi maganda yan. Kasi ako nakikita ko yung mga ibang mga mayor, mga ganto, yung may mga hawak ng iba't ibang lugar, tinitignan ko yung lugar nila eh. Kapag ako napapadayo, sabihin ko, tatanong ko, pag di maganda yung lugar, sino mayor dito? Ano laging binabaha? Ang pangit naman itong lugar na to. Tapos makikita mo yung bahay ng mayor pagkalaki-laki, no? Ang ganda-ganda ng harapan niya, yung kalsadang papunta sa kanya, ang ganda. Pero yung nasasakupan niya, ang pangit. Diba? Ang mga Duterte, nakikita mo naman, maayos yung lugar nila, yung Davao. Diba? Napakaganda. Diba? Kurap yun, kurap. Ay, nako. Tapos nung pandemic, lahat tayo, hindi tayo pinabayaan. Diba? Kurap kasi si FPRRD, kaya hindi tayo pinabayaan ng pandemic. Diba? Magnanakaw kasi si FPRRD. Diba? Kaya binigyan niya ng ayuda yung mga Pilipino. Pag sinabi nga 8,000 na kukuha eh. Kaso nga pagdating sa barangay, diba? 8,000 nagiging 5,000. Sorry! Diba? Diba binibigay ni Duterte? Diba binibigyan ng tulong yung mga tao, yung mga walang trabaho. Kasi korap si Duterte. Diba? Tinutulungan lang kasi ni Duterte yung mga tao eh. Ganun. Masama kasi yun, masamang tumulong. Trabaho niya pong tignan kung tama ba yan. May sinabi po bang mali yung COA? Wala. Sino nagsabing mali? Yan sila Castro. Ngayon ang tanong, kung may mali, sino dapat yung nirereklamo? Sino dapat yung may kaso? Yung Pangulo ng Pilipinas. Papaalala ko lang sa inyo, dapat ang sinampahan nyo ng impeachment si Pangulong Marcos. Kasi siya yung nagbigay ng pondo. Yes, sa kanya nang galing yung pondo. Kung ayaw naman ang nagbigay nun, walang magagawa si VP Sara. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko kanina, kung alam nung nagbigay, nagagamitin sa hindi maganda yon, hindi niya ibibigay yon. Pero ba't niya ibinigay kung alam niyang gagamitin sa masama? 'Di ba? Ibig sabihin nun, malaki yung tiwala dahil walang gagawing masama.
Kayo lang yung naglalagay kasi ng kulay, yung mga nagrereklamo kay BP Sara. Di ba? Kaya tuloy nag-away yung dalawa, isa din kayo sa mga alitapta. Paalala ko lang, si Corona na-impeach siya sa pamamagitan lang ng salin. Ano po ang ibig sabihin ng salin? Hindi po na isulat daw ni Corona yung lahat ng yaman niya. Walang ninakaw ba dong? Wala. Hindi niya lang naisulat. Yung kanya. Walang pondo ng pamahalaan na involved. Walang pondo ng pamahalaan. Hindi lang sinulat ni Corona sa salin yung sinasabi nila hindi lahat na isulat. Ibig sabihin, walang kinu-question na transfer of funds na impeach. Oo, wala. Bakit hindi to i-impeach? Kakampi nila yung Pangulo. Kau naman, no? Kakampi nila yung Pangulo. So, yung kanilang irereklamo, yung kalaban lang. Ganun pala ang batas. Oo. Ang batas. Takot lang nila sa administrasyon ngayon kapag ganyan si Castro. Ayon kay Franz Castro, yung kalaban lang nila. Bakit ba sakit na sakit si Castro? Di ba tinanong na si BP Sara kung saan gagamitin yung confidential fund? Ano ba sinagot ni? Nung nanghihingi, kasi yung 2022 wala talaga Binigyan lang siya Nung nanghihingi na sa Kongreso, si BP Sara, anong sinabi ni Sara kung saan gagamitin yung confidential fund? Gagamitin yan para iugnay si Castro at yung mga NPA. Kaya pala galit na galit si Castro. Opo, sinabi po yan. Kaya naman. Sinabi po yan ni BP Sara. Yung confidential fund na hinihingi niya na hindi binigay nitong mga congressman, gagamitin niya yan para yung ugnayan ng mga NPA at saka ni Franz Castro. Kaya aktibo-aktibo sa kanya. Malinaw na sa inyo. Kaya nireklamo nila. Kung lahat po hindi natin papatulan, wala na. Pangit po na mga suggestion yan, no? Huwag ko daw patula. Pag lahat po hindi ko pinatula, wala na ako sasabihin. Huwag mo na patulan si Marcos kasi paano pa sasabihin ko dito? Lahat po yan papatulan natin. Lahat po ng balita. Okay? Doon po gagamitin kasi. Kay Castro. Naintindihan na natin, ha? Kaya po ito, lahat po ito sa kanila, political lang. Kung sino kalaban nila, irereklamo nila. Pero yung kakampi na nagbigay ng pera kay Sara Duterte, hindi namin kakantiin yan. Kakampi namin yan si Marcos, Kumbaga sinasamantala nila yung panahon nito Alam nila na maraming galit sa Duterte. 'Di ba? Sasamantalahin nila yan na alam nilang kakayanin natin 'to, brasuhin yung mga Duterte, hindi makakaporma 'to. Kaya minamadali niyan. Yung ginagawa niyo niyan, wag sana umabot yan hanggang 2028. Dahil kapag ang mga Duterte hindi pa rin nawawala sa eksena, nag-2028 na at tumakbo si BP Sara, kinate na ini sa inyo, tumakbong presidente yan, nako! Ay, nako, malamang. Okay, punta na po tayo dito sa iba pa. Ayan, congratulations, ha. Teka lang, marupok. Yung pagpapakita lang po yan na bankrupt po yung utak ng mga BBM vloggers. At saka pagpapakita rin yan na sunod-sunuran lang sila. Pag may naglabas yung isa, mga wala pong kakayahan mag-isip. May naglabas na isa na meron sex video si Maharlika. Lahat na sila, yun ang topic. Walang katuturan, no? Pag nabanatan nyo ba si Maharlika, tataas na sa rating si Martin Romualdez. Hindi pa rin. Bakit? Kami. Tuturuan ko na kayo kasi mukhang hindi kaya ng utak nyo. Kaya mataas sa rating si dating Pangulong Duterte. Pinagmamalaki namin yung project niya. Pinagmamalaki namin yung build. Pumupunta kami sa Dolomite, pinagmamalaki namin. Pinagmamalaki namin paglilinis ng Boracay, pinagmamalaki namin yung war on drugs, build, etc. Yang mga friends to all, enemies to none, NTFL ka, pinagmamalaki namin yan. Kaya nalalaman ng tao, nung kami vlogger ng administrasyon ni Duterte, kaya popular. Bakit hindi popular si Martin hanggang ngayon?
Ang tagal-tagal na, 2 taon. Eh kasi sinisiraan ng mga... Ganitong ginagawa niyo, imbes na ipagmalaki niyo yung ginagawa ng pamalan. Sinisiraan namin si Maharlika, sinisiraan namin si Banatbay, sinisiraan namin yung walang kakwenta-kwentang si Badong Aratilis. Lahat na sumusuporta sa Duterte nasisiraan. Oh. Puta, hindi nga ako kilala ng mga viewers niyo, sinisiraan niyo pa rin ako eh. O, sinisiraan namin si Duterte, sinasabi namin na wala nagawa si Duterte. Eh, sasabihin ng mga tao, ano tong tulay na to? Wala bang ginawa? Ano yung tulay na yan? Ano nung tumahimik yung lugar namin? Wala pa rin ginawa si Duterte. Tumahimik yung lugar namin. Lahat ng mga ginagawa ng mga Duterte is hindi nila ma-appreciate yan kasi nga meron silang inis o galit sa kanila. 'Di ba? Hindi nila makikita lahat yan. Ang lagi nilang makikita dyan is yung inis nila sa Duterte. Walang ginawa yan kahit napakaraming ginawa. Ganun yun eh. 'Di ba? Dahil isa pa, kontra sa kanila ang mga Duterte. Kung sa usapang kaliwaan lang talaga is ayaw na mga Duterte yan. Diyan talaga sila kumokontra. Ano tong Dolomite? Na araw-araw meron nagpapakita na Dolomite. Kaya hindi naniniwala sa inyo eh. Ano yung 10 years na lisensya? Sinisiraan yung tao napakagaganda ng ginawa. Pag siniraan nyo si Duterte, tataas na yung ni Martin. Paano tataas? Hindi nga alam kung ano ginagawa ni Martin. Hindi kasi si Martin kasi talagang pumutok lang siya ngayon. Simula nang naging presidente si PBBM, parang naiangat yung pangalan niya ng ganun. 'Di ba? Bigla siyang pumutok. Pero ng mga dating kapanahunan nung wala pa talaga ang mga Marcos sa scene, yung talagang mga pa lang sila, senador, hindi masyadong naririnig ang Martin na yan. 'Di ba? Alam natin mga Romualdez, kilala natin. Kilala natin si Ma'am Imelda, si Madam Imelda. Romualdez, 'di ba? Pero yung Martin hindi masyadong nadidinig. Ngayon lang talaga. Tapos lalo na nung naglalabas-labas na siya. Yun yung problema nyo. Hindi nyo kayang ipagmalaki yung mga ginagawa ng inyong mga principal, ng mga amo nyo. Sa bagay, mahirap pong ipagmalaki kung wala ka namang ipagmamalaki. Yun lang. Diba? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses ni Sir Badong Arratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Wala daw nagawa ang mga Duterte, sabi nila. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.